Magandang oras mga kababayan, mga kagulit boy. Meron tayong video ngayon. Ito'y latest kaninang hapon na update tungkol sa mga naghahanap ng mga nawawalang sabungero. Ang PCG team together with DOJ ay nakakuha na naman ng 2 sako ngayon at positibo na mayroong laman na katulad din ng nakuha noong unang araw. Kaya para sa detalye at impormasyon atin panoorin ang video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Sabi ng Philippine Coast Guard ay kanina no nakita nila yung dalawang ebidensya ay may sinkers o mga pampabigat ito na bato at nung mga nakalipas na araw nung tinanong natin yung initial assessment nila doon sa mga nakuwang sako, sinabi nila na kapareho yung texture at ilang structure ng laman nga nito nga mga panibagong sako na nakuha. At isa pa doon sa mga nakakagimbal na sinabi sa atin nitong PCG ay nung nakita nila yung laman ng 2 sako na nakuha kaninang hapon ay sunog daw yung mga bahagi nito. Kabilang ang tinatawag na sinkers o pabigat gaya ng bato sa mga na-recover na sako ng buto ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Pumalag rin ang PCG sa mga patutsada sa social media na tanim ebidensya ang nakukuha nilang mga sako. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban live mula sa Laurel, Batangas. Joash, ano ang latest updates there? PCG kanina na may mga kasamang pampabigat o bato, yung mga na-recover na 2 sako kanina sa ikalawang araw ng search and retrieval operations dito sa may Taal Lake. Kabilang sa mga sinker na ito ay matalas daw na mga bato na posibleng nag-cause din ng pagkasira ng ilang mga sako na pinaglalamanan ng ayon sa PCG ay mga suspicious objects. Paninindigan ng PCG itong mga na-recover na mga sako, in total ay 5 na, ay hindi daw tanim ebidensya. Ito mga kababayan na ating bigyan ng reaksyon ngayon. Ako'y medyo na high blood nang mayroong mga nagkomento na tanim ebidensya. Bakit magtatanim ang PCG? Ginawa ang retrieval at search na yan para mapatunayan na totoo yung sinabi ng whistleblower ni Tutoy. At kung hindi totoo, wala silang makita dyan, di ba? Di quits na ang kaso. Ngayon, ang paghanap na yan ay hindi yan ordinaryong paghanap dahil nasa ilalim ng tubig na malabong tubig, murky waters, maputik, merong silts, yung putik sa bottom. Kaya kinakapa-kapa na lang nila doon sa bottom ang sako kasi hindi na maaninag masyado. Napakahirap niyan. Tapos sasabihin natin na nagtanim lang sila, naglagay sila diyan ng sariling sako. Grabe naman. Yan kasi ay nag-umpisa yan nang makita nila yung nilagyan ng yung lumabas sa picture na maputi yung sako. Ang totoo niyan, meron naman akong video niyan nung hatakin nila yung sako. Itim talaga ang sako na yan. Nilumot na. Pero nang ilagay nila yung laman ay pinatong nila, nilagay nila sa malinis na sako para makita at mapicturan ng maganda ang kuha. Kasi nga maitim na yung sako tapos maitim pa yung laman, walang makikita. At saka, bakit magbigay tayo ng negatibo na komento sa mga Coast Guard, sa PCG, sa technical divers? Napapagod ang mga taong yan kasi buong araw sila nandyan sa tubig. Tapos magbigay pa tayo ng negative comment. Dapat nga i-cheer up natin sila. Thumbs up tayo mga kababayan. Huwag tayo magbigay ng negative comment kasi baka mahalata na kayo'y DDS. Diba? Si Digong lang ang nagtatanim eh. Sabi ni Digong noon, bago nila arestuhin yung tao, tataniman muna nila para siguradong kulong at matukhang. Kaya huwag tayong ganyan na mga pag-iisip. Dahil ang ginawa ng PCG ay para madala sa hustisya ang may mga kasalanan at madiskubre at mabigay sa huling hantungan at tatahimik na itong pamilya ng mga... Kasi hindi pamilya nyo eh. Paano yung pamilya na ano niyan, na agrabyado, masasaktan sila sa mga negatibong comment nyo. Ako nga, wala akong pamilya diyan na sabungero.
Pero hindi maganda sa pandinig ko na magkomento tayo ng ganyan. Noong una nga, nakita ko nga yung sako na yan. Noong unang kuha, sabi ko bakit bago yung sako? Dapat ano na yan, gutay-gutay at maitim na, lumot na. Ay nilagay pala yan sa sako na malinis dahil nga itim, nilumot at marumi na yung sako na unang nilagyan. O mga kababayan. So ganyan. So first picture, maputi ang sako, wag mo nang magkomento. Tingin muna tayo sa mga nauna pang video at makikita natin doon na itim-itim nga yung sako. Okay, so bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Balik tayo sa video courtesy ng Bilyonaryo Channel. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Walang tanim ebidensya sa paghahanap ng missing sabongeros. Yan ang pinanindigan ng Philippine Coast Guard matapos mahanap ang dalawang sakong naglalaman umano ng suspicious objects kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, gutay-gutay na ang mga sako nang matagpuan ito ng technical divers at kinailangan pa umanong ibalot sa isang fine mesh net para ligtas na maiangat mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Noong Huwebes, kinumpirma rin ng DOJ na may natagpo ang isang sako sa lakebed ng Taal na naglalaman ng mga sunog na buto. Ito yung sako, ito yung pinakauna talaga na picture noong 2 araw nang nakaraan. Ay magtaka nga tayo bakit ang linis-linis ng sako. Kaya nga maraming nagkomento na tanim bala yan eh, 'di ba? Parang airport lang, tanim bala. Tanim buto yan eh. Hindi ganon mga kababayan kasi bago nalagay yan dyan, sa video ko i-search nyo yung video ko kanina, meron doon video na hinatak nila yung sako na itim na at kinapakapapan nila, di ba? Bago nilipat dyan, putol lang yung video, hindi pinakita yung paglipat. Nang lumabas ang ganyan, picture na siya. Pero ang totoo niyan, galing siya sa maitim na sako na nilumot na. Kaya wag kagad tayong magsalita ng negatibo sa PCG kasi mapikon ng mga taong yan, napipikon na dahil buong araw nga silang nakalublob sa tubig tapos magsalita pa tayo ng ganyan. Dapat nga i-cheer up natin sila. Cheer up, like, heart, thumbs up tayo sa kanila. Dahil napapagod din eh. Tsaka anong reward ng kanilang ginawa? Kapag maganda ang mga comment, siyempre magaganahan din sila sa paghahanap pa ng iba. Di ba? At makatulong ang PCG na manahimik ng pamilya ng mga sabungero na yan dahil nga kung makita o nakunan ng DNA na yun, hindi matahimik na yung pamilya, di ba? At hindi na mag-iisip kung nasaan yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ganun yun mga kababayan. Bago magsalita ay search muna tayo kung bakit ganon, bakit kulay puti. Huwag kagad magsalita ng tapos. Alright, so balik tayo sa ating video, Bilyonaryo Channel. Wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyan kung sa tao ang mga butong nakita. Usap-usapan sa social media kung bakit umano mukhang malinis at bago ang sako na pinagpapatungan ng mga nakitang buto sa mga inilabas na larawan. Paglilinaw ng PCG. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa yun sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Mensahe ni Commodore Tovilla sa mga may agam-agam umano sa mga isinasagawang operasyon. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive,
nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Ayan mga kababayan, hindi lang spekulasyon, kundi bigyan ng halaga at bigyan ng reward. O cheer up lang natin, reward na yun. Yung magsasabi tayo ng maganda. Di ba? Palaging maganda, i-cheer up natin na ipatuloy nila yan hanggang 1 linggo ay baka marami-rami nang makuha dyan. Mga kababayan, di ba? Kaya doon sa mga nagsasabi ng ganyan ay wag nyo na munang sabihin ang inyong mga negatibong komento dahil sa hindi naman pampolitika itong ginawa ng PCG. Hindi ito yung eleksyon na dapat tayo, yung kung didiis ka versus loyalist. Hindi ganun kasi ito naman ay walang politika yan. Talagang hinahanap yan dahil nga itinuro diyan ng witness na nandyan sa lawa na yan. At nandyan sa yung parte ng Laurel na palaisdaan at tumbok na tumbok talaga ni Tutoy yan kasi kakilala ni Tutoy ang may-ari ng palaisdaan na nirerentahan nitong mga executioner or punisher na karamihan daw diyan na men in uniform, lispo ay din yung sangkot din sa EJK. Kaya nadawit ang pangalan ni Bato dito dahil sa ang mga lispo na yon ay dawit din sa kaso ng EJK. Kaya bakit ganun? Bakit yung sa EJK ay siya rin ang nagtukhang sa mga sabungero? Bakit ganun? Kaya madadawit ang pangalan ni Bato diyan. Pero hindi naman talaga kasama diyan si Bato sa tingin ko, pero nadadawit. Alright, so tapusin na natin ang video mga kababayan, courtesy ng Bilyonaryo Channel. Ayon sa PCG, magtutuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa mga labi ng missing sabongeros. Pagkatapos daw nito ay dadaan sa DNA analysis nang sa gayon ay makross-check kung ito bang mga na-recover na mga buto na ito ay magmamatch doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga missing sabongero. Pero yung iba kasi na na-recover mula kahapon pati ngayon ay hindi pa natin alam or wala pang confirmation kung nasang agency ito pinadala at nasang level na ng forensic investigation yung dinadaanan ng mga ito. Kanina lang, tinurn over sa SOCO yung mga na-recover na sako ngayong araw, pero hihintayin pa natin yung determination ng SOCO kung itong mga na-recover na mga sako o yung mga contents nito ay mga buto ba ng mga tao o kung ano man yung mga laman pa nito. So, ayon sa aking narinig na update diyan sa mga buto na yan, ay 3 hanggang 5 araw daw ay malalaman na ng forensic experts kung yan ba ay human bones or animal bones. Ngayon doon naman sa DNA ay aabot daw yan ng 1 linggo hanggang 2 linggo bago malaman ang DNA test ng mga buto na yan. Kaya matagal-tagal pa tayong maghintay dyan, napaka-thrilling naman ito. Pero saludo muna tayo dito sa grupo ng PCG kay Commodore Jeronimo Tubilla at ang kanyang team. Good job sir, good job. Well done, well done. Thumbs up kami sa inyo. Saludo kami sa inyo. At ipagpatuloy nyo lang ang magandang gawain at huwag nang makinig sa mga negatibong komento. Alright, sabay magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ang lahat.